Up close and personal with former regional director. Ay. Hi! Lagi lang ko, lagi ko lang. Oops, teka. Yun, sige. Hi mga kababayan, we're live. Dito po tayo sa luxury van ng Dream River Travel and Tours. At kasama po natin ang dating regional director ng Department of Tourism in Maropa, si RD Danilo Intong. Kakapanayamin po natin si RD. Hi RD! Welcome back po sa Marinduque. Oh, thanks so much for welcoming me again. Kasi talaga miss na miss ko naman talaga ang Marinduque. So, I remembered when I came in here, maraming mga plano. Ngayon, we'll try to see what we can do with the plans para mas maayos pa. Ano po ang layon ng iyong muling pagbisita sa aming probinsya? Sa ating probinsya? Ito, pumunta ako dito ngayon kasi talagang parang hindi makakatulog na ang gobernador ng province of Marinduque, si Governor Presby Velasco, na pinapapunta talaga niya ako dito para magpatulong. So, well, kaya sabi ko, titingnan ko muna, and ito ang pagkakataon na talagang may bakante din ako. Kaya pumunta ako dito para, okay, so talk it out, what we can do. And hopefully, be able to really do something para maka-gear up na ang tourism ng Marinduque. Kasi yun ang pambugat na sinabi niya sa akin about this situation ng tourism industry. Pagkatapos ito, tinitingnan ko na rin kasi meron na palang nagawa na tourism plan. So, nireview ko yung tourism plan. May mga findings din ako. And then, probably kung may mga pagkukulang, then dadagdagan natin. But it would be certainly with the private sector. Kasi alam natin, ang isusulong natin ay isang turismo na maging sustainable. Yes. And kung sustainable tourism ang pag-uusapan, dapat nandyan ang participation ng private sector. Kaya tourism that is private sector led but government supported. Yes. Ayun po. So basically RD, base po dun sa matagal po kayong naging regional director din ng DOTM Maropa at ilang beses ding nakabalik sa Marinduque, at sa inyo pong pag-aanalisa at assessment na ginawa sa Marinduque sa kabuuan, kung titingnan nyo po ito bird's eye view, ano po ba ang dapat na unahin ng lalawigan ng Marinduque para pumalaot na nga ang aming turismo? From the time I started as RD of DOTM Maropa, that was back in 2016, hanggang umalis ako. Pagkatapos ito, bumalik ako ngayon. Ang nakikita ko lang is something like very insignificant yung pagtaas. So ang pag-gear up niya ay kaya dapat matingnan kung ano ang mga factors at saka yung mga components na kung bakit hindi siya nakausad kaagad. And then of course tinitingnan ko din kung paano pa talaga ang gagawin kung para talagang maayos ito. Kaya sa tanong mo, sa tingin ko merong dami-dami mga potentials dito, pero po hindi siya na-harness and hindi siya na-develop into tourism products. Kaya kung titingnan natin, dahil ang turismo ay isang industriya, then also for me, tourism is actually an industry that we sell experience. Wala po na mga experiential na mga tourism products ang nagawa. Kung meron man, very much limited, and karugtong niyan sa tourism product development ay yung promotion at saka marketing.
So siguro malaking pagkukulang yung sa portion ng promotion at saka marketing. Now, maybe because kulang ang interplay ng private sector. Na sila mismo dapat magkuhan din, tataya din sa tourism development. Kaya ito tinitingnan. Marami ako natanong maski sa vapor kahapon kung bakit tinatanong ko bakit hindi masyadong sikat ang Marinduque compared to other places. Kasi sila mismo nalaman nila, parang meron silang alam na pero hindi lang ma-spell out or hindi mabigas kung ano talaga masabi. It redounds to parang kulang ng awareness. Yes. Okay. So kailangan umpisa tayo sa square one sa development. Kaya numpisa na nga natin ngayong umaga na looking into the grassroots level. Dito muna tayo sa LGUs, paakyat hanggang mabuo na natin, kumpletuhin natin para sa buong probinsya. So, yung ibig sabihin nyo po, yung pag-formulate na ng tourism products ng Marinduque. It's not actually formulation, it's actually creating. Oo, at saka developing tourism products. That would be experiential. Kaya, because in tourism, we sell experiences. That way, tourists or guests that will be coming in here will be spending more time. Hindi lang pupunta dito na mag-overnight. Hindi pupunta dito para lang during a particular season like the Lenten season for the Moriones. But it should be year-round. Kasi hindi po pwede na ang turismo natin ay tigil or pigil sa isang season lang. Dapat every time. So, any time of the year, talagang there would be a continuous influx of tourists. So, napaka-importante ang tourist arrival kasi para makikita natin kung meron bang economic impact sa mga communities. So, yun lang naman talaga ang something like bottom line. Okay. So, ang bottom line, as tourism is part of the economic sector in the development, meron bang na-contribute ang tourism sector sa probinsya para aangat ang kabuhayan? So, in terms of jobs created at saka livelihood opportunities. So, kung meron yan, well, madidetermine natin because we can actually come up with indicators and also mga kuha natin para makikita natin ang outcome. So, very necessary po ang plan. So, tourism plan. That's what we negotiate Mayor of Gasan para makita talaga natin. Let's say, in the span of 6 years, ano ngayon ang resulta? So, if they can start this year, so next year, that will be 2024 plus 6. That would be something like, So, nandito na po tayo mga kababayan sa may bahagi ng bayan ng Buena Vista. Sabi ni Malok couple nanonood from USA. Thanks, Sir RD, for helping promoting tourism in Marinduque. Yan. So, because we're live, RD. So, baka may gustong i-share. Malapit na po tayo sa bayan ng munisipalidad ng Buena Vista. Ayan. At kasalukuyan natin kung kinakapanayam up close and personal with former regional director at ngayon po ay consultant ng tanggapan ng opisina ni Governor Presbyterio Velasco Jr. as regards tourism ng Marinduque. Yung dami nanonood from Europe. Maraming salamat po sa inyo. RD, ano ba po ang gusto nyong ibahagi at mensahe para sa aming mga kababayan, particularly those who are involved with the tourism? Eto, dapat magpa-participate ang lahat. Kung talagang gusto nyong umangat ang kabuhayan natin at saka nakita ninyo na makakatulong ang turismo,
tumaya kayo. So, ang ibig kong sabihin, simple lang, ang turismo bilang negosyo, kagaya din sa gustong ninanais mong manalo sa loto, pero hindi mangyari kung hindi ka bibili ng ticket. Ito po ang sinasabi natin sa pagtataya natin sa turismo. Participate in any way possible. Kasi diyan po, maging futuro natin kabuhayan at saka anak buhay. Yan. So, right. Din po. Maraming salamat po, RD, at sana po ay mas lalo pang maging mayabong ang turismo ng lalawigan sa tulong po at gabay ng Batikana sa sektor na ito. Yan, si RD Danilo Intong. Mula pa yan sa Bicol, nagbiyahe with love to Marinduque. Oo, ba? 13 hours sa biyahe namin. Ayan, so papasok na po tayo. 13 hours from Bicol. Papasok na po tayo sa munisipyo. At tanggal lang ang ating po mayor dito, batang-bata. So napakahusay din po. Oo. Babae, lalaki? Lalaki po, lalaki. Napakabait po. Mamaya mamimit ni RD. Sige, RD, akin na pong pansamantalang magpapaalam at kukunin ko na po itong lapel. And kasama po natin dito sa luxury, as I mentioned, luxury van. Pwede po kaming tumayo dito. Okay, pwede po yan. Pwede nyo po i-hire ito. Ayan, katabi ko mismo si RD. Yan. Ang sarap na kwentuhan ni RD. Full of wisdom, knowledge, expertise. Yan. So, nanonood yan si Mayor. So, ito po ang van na sinakyan natin. Pwede kang tumayo dito sa van. Ayan, ganyan. Dito tayo sa... Yan ang sinakyan namin na van. Ang ganda, ang laki. Teka muna, papakita ko muna sa kanila ang ganda ng van. Pwede po kayong tumayo dyan. Yan, yan. There you go. Halos nandito na si si Mayor. We're live! Ayan ang aking favorite may favorite Mayor. We're live. Okay. Welcome po muna si RD dito. Ayan, yan. Welcome po, RD. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Sa inyo, magandang tanghali. Jerry, magandang tanghali po sa inyo mga kasamahan. Welcome po sa bayan ng Buena Vista. At tamang-tama, katatapos ko na ng tanghalian. Kung hindi pa po kayo kumakain, pwede naman kayong bumili sa labas. Thank you po. Okay na. Salamat. Umiikot ang ekonomiya. Ayan. Nagagaling lang po namin sa kay Mayor. And so, at discussion nilang presentation po parang plan. So nito kami sa may Buena Vista. Ayan, ang ganda na ng Buena Vista. Huli ka na. Diyan nakita sa Buena Vista. Hello, our live. Naka-live. Hello. Ano sila? Naka-prepare mo. Actually, naka-prepare na po pagkain nyo. Anong agawin ng mga taga-nutrition? Hello, we're live. Hello. Nakita mo si Auntie Rosine? Nagpunta sa Puktoy. Ayun, that's good. Hello, naka-live po kayo. Ate, wala kayong lapel. Maglapel kayo. Bati. Hi, magandang tanghali sa ating lahat. Wawawin! Bigyan ng jacket. Yan. Good afternoon. And of course, sila. So by the way, kasama natin si RD Intong. Ang dami kong gawa ngayon. Pero sabi ni RD, samahan daw natin siya. Kaya, sige, mapunta kita sa office nila. Ito sa Buena Vista. Ang ganda na ng Buena Vista. Kita niyo po yan. Ayan. Ang ganda na ng Buena Vista. Yan. Ilaw yung programa ng aming agriculture. Ulang. Hindi po sakit. Hindi po kasi maraming marami kayo dapat consider. Marami kami lupa na kailangan maging amin. Yan sinakyan natin na van. So busy sila. So ang dami natin kinain sa may gasan kanina. Kaya busog na busog. Paalam muna ako. Bye mga kababayan. See you later.